nais ho, mga kababayan, atupagin ng mga magkakapatid na Duterte, yung pong Davao City, na punong-puno na ng droga, sabi nila mga kababayan addict daw si Pangulo, ganon. Pero bakit ang mga addict, ang mga pusher, ang bentahan ng droga nasa Davao? Tingnan nyo. Tida ko po si Bril Montalvo ng News 5. Kita nyo mga kababayan ko, dito kayo magtataka. Sabi, addict daw si Pangulo. Pero bakit sa Davao City, laging nire-raid mga droga, mga kababayan, ang nadidiscovery? Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Bril Montalvo ng News 5. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City, kung saan ito ngang... Davao City daw, hindi naman Ilocos Norte. Putik na yan, Davao City. Paano kinukonsinti ni Baste? Kung ikukumpara nyo naman, mga kababayan ko, si Baste, tignan nyo naman yung itsura, adik na adik Putik, tignan nyo mga kababayan ko. Nagpatato, hindi pa pantay-pantay Itsura ni Baste, yung mayor nyo ngayon dyan, acting mayor dyan sa Davao City. Tignan nyo itsura. Mukhang hindi natutulog Di ba? Tignan nyo si itsura. Itsura pa lang, mga kababayan ko. Di ba, no? Di ba? Putik na yan, Davao City, Hindi ho, Ilocos Norte yan. Davao City, kung saan... Davao City daw. Putik na yan, Ano ba, mga taga-Davao, mga adik ba kayo dyan? Puro na lang adik ang nahuhuli. Saan ito ngang bahay na ito ay imbakan or bodega umano ng mga illegal na droga. So, kinita nyo, imbakan ng mga illegal na droga nasa Davao. Abay, eto masakit. Baka malapit pa ito sa munisipyo. Hindi kaya dumadaan muna si Baste, tumitira muna, diyan po sa imbakan ng droga bago bago pumasok sa kanyang opisina. Putik na yan, Hindi kaya ganon, mga kababayan ko, si Bastio, hindi kaya dadaan muna, titira, sisinghot muna, bago mag-oopisina sa munisipyo. Putik. Ang daming droga doon halos araw-araw na lang may nahuhuli. Kaninang madaling araw, mga pasado alas 4, ay pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 ito ngang bahay dito sa loob kasi may nagsumbong sa kanila na yun nga ang bahay na ito isa may mga nakatago na mga illegal na droga sa loob. Kita nyo, Davao City talaga. Ayan. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, tignan nyo naman. Lagayan ni Pangulong Bongbong. Iyon mga kababayan ko, gwapong-gwapo na naman ang Pangulo. Gwapong-gwapo na naman ang Pangulo. Marcos matapos magkaroon ng sakit na diverticulitis. Sobrang kasipagan kasi, mga kababayan. Sabi ko nga sa kaninang umaga, ang Pangulo kasi sa sobrang sipag nalilipasan na ng gutom. Mabigyan lang po tayo, mga kababayan, mapagserbisyuhan lang tayo. Hindi katulad ni Sara, mga kababayan ko, nandun sa dahig, namumulot ng basura biruin ninyo, mga kababayan ko, si Sara, nandun doon sa dahig, nandun doon sa Europa, namumulot ng basura. Yan naman ang kaibahan natin sa kanya, mga kababayan. Hindi naman ako vice presidente, ordinaryong tao lang ako. Pero kapag pumupunta ako dyan, saan, Boss Mike? Di dyan sa dahig, di ba? Nagpunta ako. Di ba? Nagpunta ako, mga kababayan Anong ginawa ko? Abay, nagbakasyon ako ng bongga. Pinuntahan ko nga yung ICC. Nung nagpunta ako doon, mga kababayan, pinagkaguluhan ako ng mga DDS Nung nakita ko doon ng mga DDS, kaya nagkagulo-gulo sila ron, abay, naniwala sa akin. Sabi ba naman, mga kababayan, oy, may Pinoy dito. Oo, ngayon lang kami nakakita ng Pinoy na pumunta rito. Nagwapo! Putik na. Tao pa mo Sabi ng mga DDS, dito tayo sumama sa gwapo. Di ngayon, di pinaliwanagan ko sila, mga kababayan ko.
Sabi ko, ganito ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Kita nyo naman, nilinlang na kayo sa Polvoron video. Paniniwalaan nyo pa ba sila? Yun lang yung sinabi ko mga kababayan eh. Aba, ay nako, nagpulasan, nag-uwian. Ano nangyari mga kababayan ko? Totoong nangyari to ha. Ano nangyari mga kababayan? Abay, 5 na lang yung natira. Hindi ba kayo nagulat? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Nang pumunta ako doon, nawala na lahat, bigla. Oo, nung hindi pa ako pumupunta dyan sa ICC, sa Dahig, mga kababayan ko, talagang sige pa rin sila na, sige, punta. Eh nung nakausap ako, mga kababayan, naliwanagan sila. Kita nyo mga kababayan ko, ilan na lang sila. Minsan, tatatlo na lang eh. Pero dati, ang dami-dami, di ba? Ay tumayo akong ganon. Mga kababayan, walang ibang magmamahal sa inyo, kundi si Pangulong Bongbong. Yung nakakulong na yon, maraming kaso talaga yon. At si Sara, mapurol ang ulo nun. Sabi ba naman eh, sabi, merong tumaas ang kamay. Anong prueba mo na mahina ulo ni Sara? Abay, pinakitaan ko mga kababayan eh. Isang interview lang kung ano-ano sinasabi. Oo. Sabi nung oo nga, naniniwala na kami. Pagkatapos nun, kinamayan ako, niyakap ako ng iba, ng mga DDS na naniniwala kay Digong. Kabayan, oo, mahal ka namin, no, ganyan. Maraming salamat sa pagpapatotoo, sa pagpapaliwanag. Kung hindi kami maliliwanagan, eka. Mula nun, umuwi ako. Ano na nangyari? Di ba nagkagulo-gulo na sila? Hanggang pati si Roque, inaway na nila. Ginawa pang dahilan yung Humba. Di ba? Nagkagulo-gulo na, wala na. Ang nangyari, mga kababayan ko, alam nyo kung ano nangyari? Umuwi na lahat. Tama si Mike Cervera. Nagulat ako, nadagdagan ako ng 100,000 subscriber. Itik na yan. Diba? Naalala nyo? Diba, Dimple Smirnoff? Nadagdagan ako ng 100,000 subscriber. Karamihan doon, DDS. Bakit? Ano ba sinabi ko, mga kababayan? Sabi ko, mga kababayan, tayo ay magmahalan. Maging talo-talo tayo sa mga opinyon. Pero dapat nagkakaisa tayo sa pamamagitan ng sama-sama para mapaunlad ang mga Pilipino. Hindi makakabuti sa inyo yung laging nandito. Meron kayong mga trabaho, may mga pamilya kayo, at meron kayong mga dapat na mga tungkulin na gampanan sa inyong mga trabaho. Mga kababayan ko, hindi deserve, sabi kong ganon. Hindi sapat at hindi nyo deserve itong ginagawa nyong ito. Na panlilito ng mga DDS na mga tangat bobo na niloloko kayo. Sabi ko, oo, niloloko kayo. Sabi, oo nga eh. Talagang ramdam namin eh. Biruin mo, yung mga vlogger nila laging nagsusolicit sa amin ng pera. Kita nyo? Pinakwartahan lang kayo ng mga vlogger nila tulad ni Maharlika. Ayan. Abay, oo, sabi, magkano nakuha sa'yo? Sabi sa akin eh. Nakaka 300 euro na sa akin eh. Kita mo, sa'yo pa lang 300 euro na. Paano yung mga marami pa? Putik na yan. Pero dito tayo kay Pangulo. Ayon sa Pangulo, maganda ang assessment sa kanya ng mga doktor at wala siyang seryosong karamdaman at kailangan lang na magpalakas. Yan. Pabirong sinabi ng Pangulo na siya ay namayat dahil sabaw lamang ang kanyang kinakain sa nakalipas na ilang araw kaya tila para na rin siyang nagjeta. Kita nyo mga kababayan ko? Ganun talaga. Oo, matanda na rin naman ang Pangulo. At ang Pangulo mga kababayan ko workaholic. Hindi ko katulad ni Digong na kapag si Digong mga kababayan, wala sa mood, nandoon lang sa kwarto at ipatatawag si Nino para magpadala ng babae na bebeng-bangin niya. Hindi ako may sabi niyan. Galing kay Nino,
na nagdadala sila ng mga babae sa Malacanang para bengbangin ni Digong. Kita nyo? Ha? Ginawang iyutanan ni Digong ang Malacanang. Diba? Putik na yan. Pagka si Digong wala siya mod, wala namang sinabing maganda yun eh. Kaya wag na kayong magtaka kung puro kalokohan yung maririnig nyo kay Digong na kinatutuwaan ng mga siraulo at mga bobo tatanga-tanga mga DDS. Bakit? Ganun sila kababaw. Kanino ba naman na magmamana yan, di ba? Kay Kibuloy. Mahilig sa iyutan. Di ba? Parang yan na yung libangan ng mga yan. Di ba? Kapag na, si Digong, baka nga halos araw-araw nagpapadala ng pokpok yan eh. Di ba? Bakit? Si Pulong, di ba? Anong ginagawa ni Pulong? Lahat ng pokpok sa Davao, sa kanya dumadaan eh. Di ba? Nabigyan yata ng may tulo, mga kababayan si Pulong. Ayun! Galit na galit sa bugaw eh. Kulang na lang, saksakin niya, di ba? Di ba? Sino nakakaalala? Di ba? Ganyan ang pamilya na yan. Kita nyo, mula kay Kitty hanggang kay Pulong, ganun sila, iisa ugali. Mahilig, mga kababayan, sa laman. Kaya siguro, ako ngayon ko lang naiisip, kaya siguro galit na galit si Pulong, nabigyan nung bugaw ng may tulo. Yun! Kanino magmamana? Aber, sa tatay, mahilig din sa pokpok. Si Digong, di ba dinadalan lagi ng pokpok nila ninyo yan? Kahit itanong nyo pa kay Banat Bay, sabi ni Ninyo, silang dalawa ang nagdadala ng pokpok para kay Digong. Binebengbang ni Digong sa Malacanang. Ganon, babuyin ni Digong ang Malacanang. Nagdadala ng pokpok para bengbangin sa Malacanang. Diba? Ganon din naman si Kibuloy. Si Kibuloy, mas okay pa. Ginagamit, praise the Lord. Hallelujah. Tapos manghihikayat ng mga babae, palalakihin. Pagka medyo trip na at lumaki na yung dibdib, putik na yan, doon niya binebengbang eh. Di ba? Ganyang klase mga kababayan. Ang mga hinahangaan ng mga DDS na mga tatanga-tanga. Pero tayo, dahil matino tayo mga kababayan ko, dito tayo sa matinong presidente. Nagmahal ng isa. Kita nyo? Ang pamilya, mga kababayan, intact sila. Hindi katulad ng kay Digong, hiwa-hiwalay. Hindi man lang makita natin na magsama-sama sa isang hapag na kainan. Di ba? Minsan makikita nyo si Digong kumakain lang sa karinderya. Paano? Sinusuka yata siya ng mga anak niya sa totoo lang. Nakita nyo ba mga kababayan na nagsama-sama sila sa isang hapagkainan? Never! Wala akong lumabas na ganyan. Ano nangyari? Eto, si Pangulong Bongbong laging magkakasama, disente, at talaga namang matuturing natin na isang magandang ehemplo na na isang pamilyang Pilipino na dapat hangaan at tularan. Diba? Diba? Tapos mga mukhang adik pa. Diba? Totoo yan, mga kababayan ko. Tingnan nyo yung mga mukha ng mga, nila Pulong. Diba? Ano sabi ni Ellen Adarna? Nakaw! Wala, mga bobo talaga yung mga DDS eh. Tuloy! Matatandaang hindi nakadalo ang Pangulo sa ilang aktibidad kasunod ng rekomendasyon ng kanyang mga doktor na magpahinga muna dahil sa kanyang sakit. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Nothing serious. Kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nag-dieta. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan ano sabi nila mga kababayan? Eto na
Naku, mga kababayan, ito naman ang mga palabas ng mga DDS. Oh. Pakinggan natin ha. Mga kababayan, oh, pakinggan nyo. Bagsak na ang ekonomiya pero laganap ang droga. Yan. Ito ang banat ni Congressman Kiko Barzaga sa Kita kanyang nyo? Facebook post. Ah. Kanya mga drug lord at buwaya lang daw ang yumayaman. Ay, doon sa Davao, marami. Ang dami doon mga adik. Doon ang tambakan ng mga droga. Ito naman, DDS na bobo, no, mga kababayan, no? Habang naghihirap ang bansa. Kasama sa post ng Congress Miao Ah. ang hashtag Death Penalty Bill. Kita nyo, sabi niya, bagsak na daw ang ekonomiya. Ito naman, mga kababayan ko, maitatanggi ba sa mga Pilipino yan? Pakinggan ho ninyo to. Pangayong taon, Kita nyo, mga kababayan, umpisa pa lang, mas yumaman pa raw ngayon taon. Pakinggan natin. Pakinggan nyo. mas yumaman pa ngayong taon ang Philippines richest. Nitong Enero, tumaas ang combined net worth ng 14 na bilyonaryo sa bansa ng halos 6% o $2.3 billion. Yan ba mga kababayan? Bakit yung mga matitinong negosyante, yumayaman at kumikita? Kasi mga kababayan, ito ang paliwanag dyan. Lahat ngayon ng mga illegal ay galit na galit. Dahil po natigil yung kanilang mga negosyong illegal. Katulad ho ni Atong Ang, katulad ho ng mga kontraktor na mga dumudugas na kasabwat yung mga politiko at mga kongresista. Di ba? Kita nyo, mga kababayan ko? Ngayon, mga kababayan, isipin nyo maigi. Dito, yung mga matitinong negosyante, abay kumikita. Tulad ni Chavit, yan. Ang mga galit kay Pangulong Bongbong, eto ho. Itong mga Duterte, kasi nga gusto nila maging presidente si Sarang Baliw. Yung pong mga drug lord at mga gambling lord, katulad nga ni Atong Ang at itong Pogo, na pinangungunahan ni Roque. Kita nyo ho? Itong mga panduruga sa gobyerno, ito hong mga nakawan. Ito nga binunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na pagnanakaw ng mga politiko, kasabwat yung mga negosyanteng mga kontraktor, at kasabwat din yung mga kawani sa DPWH. Kita nyo mga kababayan? Yan. Kaya yan nagsama-sama. Pero ang mga negosyanteng matitino, kita nyo, patuloy na kumikita dahil ang kanilang negosyo ay legit at hindi nang aagrabyado ng kapwa. Grabe, no, mga kababayan ko, ang galing talaga, no, ni Pangulo. Yan ba yung sinasabi nila na propaganda nila na wala na, bagsak ang ekonomiya ng bansa? Bakit kumikita tong mga negosyante na to? Nakuha nyo yung naratibo? Bakit kumikita sila kung bagsak na yung negosyo? Mas yumaman pa ngayong taon ang Philippines richest. Nitong Enero, tumaas ang combined net worth ng 14 na bilyonaryo sa bansa ng halos 6% o Kita nyo mga kababayan ko, ako din nadagdagan eh. Kumita ako ng siguro mga kulang-kulang 50 milyones. Kaya ang support ako kay Pangulo dahil nakikita ko talaga eh. $2.3 billion. Pumalo din sa 6,329 ang Philippine Stock Exchange Index. Pinakamalaking Kita nyo? ang nadagdag kay Enrique Razon Jr. Nako, na kita nyo? umabot sa halos 1. Kaya pala galit na galit si sino to? Yung dinimanda, si Libiste kay Rason. Ito. Tignan nyo ito mga kababayan ito yung sinasabi ko sa inyo. Pansinin nyo na yung mga illegalista ay hindi kumikita kaya galit na galit sila. Yung mga matitino na nagninegosyo, wala hong reklamo kasi talagang dumadaan na sa tamang proseso. Pansinin nyo mga kababayan, bakit bumagsak itong si bilyar, itong mga bilyar? Bakit bumagsak ng 6.25%? Kasi di ba, nai-issue puro illegal yung pong ginagawa sa gobyerno.
paano magtutuloy-tuloy itong mga ito? Eh hindi na nga mga kababayan makaporma yung mga yan at hindi na makaduga sa gobyerno. Kaya bagsak! Nakuha nyo? Naunawaan ninyo mga kababayan ko? Ayan o. Ito, may data. Pero yung mga matitino na nagninegosyo, umaangat sila. Pero si Villar, bumagsak kasi puro illegal ang ginagawa na pagnanakaw sa gobyerno. Ang inan yung mga DDS talaga, oh. $4 billion Oo. dahil sa malakas na performance ng kanyang mga listed company. Kita nyo? Umangat din ang yaman ng C-Siblings Oo. at nilusyutan dahil sa Oo. pagtaas ng kanilang stocks. Kita nyo? Balik naman sa bilyonaryo status si Tony Tancacchong ng Ah. pagtaas ng shares ng Jollibee Foods Corporation. Kita nyo mga kababayan, lahat umangat! Pero yung mga gumagawa ng mga illegal, tulad nino, yan, sila Villar, kita nyo, ang daming mga prime water, yung mga negosyo nila, di ba, na binubuhay ng gobyerno, bagsak. Kaya yan yung mga galit na galit kay Pangulo, mga kababayan ko. Pero yung mga matitinong negosyante, kita nyo, umangat. Tapos sasabihin nila, mga kababayan ko, ay, bagsak daw ang ekonomiya. Eh bakit kumikita? Yung pong mga negosyante na yan, na legit, na nagnenegosyo sa bansang ito.